narito kami, maulan sa Liwasang Bonifacio. Ayan, Liwasang Bonifacio. So narito kami. Talagang pinursige namin na makunan ito. Okay. Malakas kanina mahina. May nag-ulan. So wala. Postpone talaga. Postpone ang tawag nito, ang ating pagtitipon sa araw ng Sabado na napag-usapan namin ni Sister Haisa, ni Sister Karen, na tinawagan ako dito para samahan sila sa kanilang bring home Pangulong Duterte, So nandito kami, nagpapakita na sumusuporta sa pagbalik ng ating dating Pangulo. Alam niyo naman, kahit na hindi tutugunan ng gobyerno, alam naman natin na ganun ka tigas ng kanilang damdamin na hindi pa uwiin o pabalikin. Kasi nga, alam niyo naman, politika kasi, natakot sila na by 2028 mga Duterte ang uupo. Pero kahit anong gawin nila, ang taong bayan ang magdidesisyon. Kawawa ang mga apo natin. Alam niyo, sa totoo lang, ang pinaglalaban natin dito, yung ating mga apo ang kinabukasan nila at ang ating bayan. Kasi yung Pangulo natin, Pangulong Marcos Bongbong Jr., marami na tayong kahilingan pero hindi niya naririnig, hindi niya pinapakinggan. Sabi ko nga sa mga vlog ko, sa ibang mga vlog ko, kung pabibigyan lang tayo na magpa-hair follicle test siya, ay titigil na ako, positive man or negative, titigil na ako bibira sa kanya. Pero dapat tugunan niya ang hiling ng taong bayan. Pero para sa kalaman ng lahat, si Senador Marcolita, mayroon siyang panukala na kukwestiyonin ang ICC at ang gobyerno at gagawa siya ng batas na sinumang Pilipino na ipamimigay ang kapwa Pilipino para imbestigahan sa ibang bansa ay mananagot at mayroong pagkakulong. May pagkakulong. At isa pang panukala niya na talagang pabalikin ang Pangulo dito. Hindi lang sa para house arrest. Balik talaga sa Pilipinas nang walang kasalanan. So yun ang papanukalang batas na gagawin ng ating mahal na senador. Sana natuloy ang pero may bagyo talaga, pero at least nandito kami. Ipinakita namin sa sambayan Pilipino na ano man mangyari, tuloy ang laban. Tuloy ang laban natin. Magkaisa tayo laban sa mga pagsasamantala sa gobyerno. Pero ito lang panawagan ko sa lahat ng Pilipino
at lalong-lalo na sa Filipino Guerrilla Forces. Nagawa nila na mapaghiwalay kami ni Captain Dado. Ngayon may mga move na naman na sisirain nila ang hindi, nagalaw ko. Sisirain nila ang International FGF at ang Northern Luzon Command kasi lumalakas. Pero hindi nila kayang sirain yan kasi iniisip pa lang nila, planuhin pa lang nila. Alam ko na ang counter, alam ko na ang counter sa kanila. Yung Bisaya, alam ko mayroong isang region na naawitan na, pero alam ko hindi na rin lang kayang kunin yung isang region yan. Sa Mindanao, sa pamumuno ni Attorney Bernabe, ay may prinsipyo yung tao. So hindi nila kayang pasukan yun. May prinsipyo. Siguro mag-isa-isa sila sa baba, gagawin nila, pero hindi rin nila kaya. Ganun sa Bisaya, hindi rin nila kaya yung commander natin sa Bisaya, si Commander Nel. Ang mga affiliated natin, sila, hindi naman natin sila pinilit, pero sila ang nagkusa na mag-connect sa Filipino Guerrilla Forces. Anyway, pagpilit lang natin na kasi ang Filipino Guerrilla Forces, hindi lang ito sa panahon ni Marcos Jr., kung hindi habang panahon ito. Kaya wag nyo isipin na binuo namin to para kay Marcos. Kaya nga Filipino Guerrilla Forces for God, Country, and Family. Bakit? After Marcos ba wala ng God, wala ng country, wala ng family? So tuloy-tuloy tayo ito. Kaya lang naman tayo kumikilos sa ngayon na nakikialam dito sa nangyayari. Kasi nga hindi nga maganda yung patakbo, hindi nga maganda yung mga nangyayari sa ating bansa, pag-aabuso sa kapangyarihan at inuubos ang kaban ng bayan. So request ko lang sa lahat ng member ng FGF, gawin nyo intelligence sa sarili ninyo. Parang ganoon sa NPA. Yung sa NPA, bawat isa sa kanila, pinag-aaralan nila kung kakampi pa ba sila o hindi. Ganon ang NPA. Ganon din ang gawin natin. Pag-aralan natin kung kakampi ba sila o hindi nakakampi. Now, kung may naramdaman kayo, iparating nyo sa mga kasama nyo na trusted mo. Now, kung wala ka mapagsabihan na trusted mo, pwede na kayo mag-direct tawag sa akin. Importante yun Kung wala kang ibang pagkatiwalaan, pwede na kayo mag-direct sa akin kung sino ang nagmamanyobra sa atin at kung sino ang hindi makabayan. Bakit ko nasabi na hindi makabayan? Alam niya, binuo natin ang Filipino Guerrilla Forces para sa bayan, hindi para sa akin. Kasi anytime pwede akong palitan. Meron tayong succession of command. Sino ang papalit sa akin in case na ayaw nyo na sa akin, mawala ako, mayroong susunod. Pero hindi ko lang sasabihin kung sino sunod. Pero alam natin bawat isa ang sunod-sunod kung sino. Alam natin. Kasi nabuo ko na hanggang 12 yata o 11 na succession. So imposible naman yung 11 na yun naubos lahat. So may matitira doon. So yung 11, siya naman ang magtutuloy-tuloy kung sino ang kanyang trusted.
So, yun lang, hiling ko mga kaibigan, maging intelligence tayo sa bawat isa kasi nga mayroon na naman sumisira. Muntik nang mawasak na naman ang FGF International at saka NOLCOM. Muntik na naman maghiwalay. Yung NCR at saka Southern Luzon Command ay nahirapan kami mag-recover. Hindi ko alam kung bakit napasukan yan. Kasi nga sa totoo lang, base sa intelligence na nakarating sa akin, lalo na sa mga sundalo, may sweldo sila. May sweldo ng gobyerno. Pero inyo, may sweldo para lang humiwalay sa FGF. Pero meron rin Pilipino na mga NUP na hindi kayang suhulan. Gagawin kang intelligence against your body, against your friend. Mali yun. Except kung gagawin tayo intelligence against the state na talagang kinakalaban ang ating bansa. So yun lang mga kaibigan. Nandito kami sa Liwasang Bonifacio para pag-atin sana ng meeting o pulong-pulong tugon na pabalikin ang ating dating Pangulo sa Pilipinas. Yan ang panawagan natin. At saka panawagan na rin na mag-resign yan Kwan Bongbong Marcos. Magpa-drug test ka, magpa-hair follicle test ka para malaman kung talagang adik ka. Tapos malaman kung yung dugo mo ay dugong bughaw. Ibig sabihin, talagang dugo ka pa ng talagang Pilipino na para kasabayan o hindi. So, magpa-drug test ka pa. Alam mo, Pangulong Marcos, sir, kung magpapa-hair follicle ka lang, hihinto na ako, kababati ko sa iyo. Yun lang yung panawagan ko. Maraming salamat. Ayaw